Good evening, good evening. Mali yung lumalabas kasi. Kaya hinahanap ko. Ano yan, Selly? Okay na kasi iba ang lumalabas doon sa ano ko Zoom ko parang sa ibang bansa ba. Oo. Okay na. Okay na, okay na. Okay. Good evening po. Okay. Good evening po sa inyo. Magandang gabi, Good evening. Estelita. Kamusta kayo dyan? Ayos naman po. Malamig pa yan ngayon? Mainit na po ngayon. Mainit na. Pero sa umaga, sa gabi, malamig. Malamig pa. Pero pag tanghali na, yun, mainit na. Anong oras na ba? Alas 8. Di alauna riyan ng hapon, ano? Alas 2. Alas 2. Hindi na pala, hindi na delay, hindi na kay DST, ano? Kaya 6 hours Opo. na lang. Alas 2. Alas 2, 10 na din eh. Nasa trabaho ka? Nasa trabaho pa. Sama ng amo. Saan ka sa Batangas? Sama ng amo. Saan ka sa Batangas? Rosario. Rosario. Taysan. Papuntang Ayun pala Taysan. dyan, puro karamihan sa inyo yung mga Batanggenyo, no? Kami, taga-Taysan kami. Taga-Taysan yan. Si Selly, taga-Taysan yan. Yung asawa ko, mabayabas. Mabayabas. Mabayabas ako. Saan? Mga ilaw. Ay siya. Tilambo. Papuntang Tilambo, dadaanan. Ayun na, Mama Mia. Ay, hindi na ay, mabayabas din kami. O sige, mga tiyo. Oo. Sige, minsan magkita tayo. At baka tayo maimpide ng alamin. Ay, Mama Mia. Ako'y napabangon eh. Sabi ko, aba, may kabayan pala. Ay, tayo kami taga-Bawan. Ang mga tatay at nanay kay taga-Bawan. Oh, yung biyanan ko naman, taga-Bawan din, taga-Bawan, Batangas. Medrano naman yun, Medrano. Medrano. Oo, yung taga-Bawan na biyanan ko. Ay, ang aking baisan taga doon din sa Bawan. Sa may Saan sa Bawan? Sa Roque. San Roque, hindi ko alam. Ako'y ang nanay ko'y taga Sinala. Ang tatay taga Bawan. Ang mga alae. Malapit daw sa pabrika. Malapit daw sa pabrika. Ay nako, marami na yata pabrika. Yang si Ray, taga Nasugbu. Taga Nasugbu. Aba, ay, ari pala kapit namin Tilambo at mabayabas. Oo, siya, tayo magkikita-kita. Kalat pa lang Patinggenyo rin eh. Naririyan kaya sa Tilambo ngayon? Hindi, ako nasa Cavite. Ay, ayun. Ay, nagkakakilala. Matagal na tayong nagsasama-sama sa alamin. Ngayon nagkakakilala. Hindi nagkaalaman. Oo nga. Batanggen yung nagkaalaman. Marami pa dyan. Si Barbara wala pa. Batanggenya rin yun eh. Wala pa. Ay, baka nag-aalis pa ng amo. Ay, yung pala, anong ipilyido ninyo? Ate Sele? Ilaw yan si Selly. Ilaw. Di ilaw nga. Talagang ilaw. Hindi pirok-pirok. Ilaw. Talagang lighthouse talaga yan. Lighthouse. Yan talaga. Yan talaga lighthouse. Lighthouse talaga. Ilaw eh. Kakaunti pa tayo lalabing 2 pa lang.
Wala pa si San Luce, nandiyan na. Oo nga, andyan na si Lucy. Si Wilmer, yung mag-asawa. Oo Si nga, si magkahiwalay pa. si Sister Marivic, wala pa. Oo nga. Si Barbara, wala pa rin. Mahigit kahit kayo nasa trabaho nakakapag nakaka-join Ay di nga po ba? Naka-headset? Naka-headset Ah. pa kayong nakikinig, tapos hindi tuloy dahil dito, yung oras ng kain ng tanghalian. Ayaw nga, Nag-iimis pa Nag-iimis pa. Pinainan. Sabi na. Maghintay-hintay pa tayo sandali at isang dosena pa lang tayo. Saglit lahat natawag pare. Gandang gabi, Ate Els. Nasaan, Kuya? Bay, wala kang walang audio. Hindi naka-mute pero walang audio. Wala pa. Bigay ko kasi sa speaker. Yan, meron na. Mas okay yung walang Ayan. Yan, meron na. Ay, ligay ko kasi sa speaker para narinig ni Papa. Kaya hindi pumapasok. Okay. Ulit mapasok sa speaker. Anyway, ayan. Good evening. Good evening. Nasa Kuya? Makain nga kaya hindi ko mabuksan yung camera kanina. Nakain pa pala. Makain Makain pa. Yan. Ako hindi naman ako. Magandang gabi po sa lahat. Bukas na kayo ng camera nyo. Actually po, Lighthouse 5 po kami yung host ngayong gabi. Pero marami sa ating mga kasama ngayon ang nasa labas. Si Pastor, siyempre, alam natin nasa Ilocos yung kanyang mga kasama. At ang ilan sa mga narito ngayon actually ay nasa labas. Tapos si Eric na magbibigay ng ating magsa-summarize ng ating pag-uusap ngayong gabi ay dahil graduation ni Pao, kaya siyempre family labas pa rin. Event sila, nasa labas, kaya maaga rin siya papasok. So mabilis lang tayo ngayong gabi. So kahit na lalabindalawa pa lamang tayo ngayon, ay si Elmer naglalakad pa. Hindi ko alam kung Gandang gabi, Wilmer. Ibabalita ko lang. Tony, ibabalita ko lang kasi hindi ko alam. Kasi si Reg, di ba kilala niya si Reg? Si Reginel? Damasin. Damasin, Yung father niya, sinabi ni Steph sa akin, namatay nung Sunday. Ngayon, nakaburol sa tawag dito? St. Peter, Quezon Ave. St. Peter, Quezon Ave. Hanggang bukas, kasi Friday yata ang Friday ang cremation. Okay. Tatay niya, bale? Tatay niya? Tatay niya, oo. Okay. Alam pa yan ng ibang taga Lighthouse 1? Hindi ko alam Hindi ko alam nga kung sino magsasabi Kasi ako, sinabihan ni Steph. Hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Okay. Salamat sa info. Nandiyan naman, ay wala pa sila, pala. Anyway, sige. Sasabihin ko wala kay pang Lighthouse 1
Sabihan ko si Dick para mabanggit, malaman ng mga taga-Lighthouse. Anyway, andyan na si Gabi. Gabi, magandang gabi. Magandang gabi po, Ninong. Nasa labas Narinig ka niyo rin, po ako? ano? Opo. nasa kalye pa po ako. Magandang gabi, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Batanggenyong Alamin. Wala Pamilya Hernandez at mga taga Batangas pala ito. Ayaw nga. Apo. Buti pa next week, Ilocanong Alamin naman tayo. Medyo... Nagkakakilala ang mga Batanggenyo. Hello, good evening. Yan, isa pa tong Batanggenyong ito. Oh. Ay, sino gayaan? Sino gaya ba nakakain ka naman ng tawilis? Ay, marami ng bisis. Oo. Talaga marami ng bisis. Paborito ko yun lalo na pagkamalutong ang pagkakaprito, kasarap. Ay, kasarap naman. Oo. Bagay na bagay kay Chairman Ray yan. Mabuti pa. Ay, oo, yun. Hindi makaka-arthritis yun. Okay, good evening po at good afternoon sa ating mga kapatiran sa Italy. Sabi nga po ni Ninong Tony, Lighthouse 5 po yung mga host ngayong alamin po natin. Medyo marami lang pong wala kasi nga dahil sa nabanggit ni Ninong, ang ating pong pastor at ang ilang mga kalalakihan ay nasa Ilocos. Kasama na po dyan si PM Ray po, no? Andun po. Tapos yung iba po ay nagse-celebrate din ng graduation, birthday, Christmas, anniversary, no? Kaya Lahat na. Opo. Pinakyaw na. Opo, for the record lang po, no, kahit wala pa po sila, pinabati po natin si PM DSK, Dick Cufo, no, sa kanyang 25th birthday. Happy birthday po kay DSK, ating Chief Sentinel. Birthday din po ni Sentinel Greg Ege, no? Engineer Greg Ege. Happy birthday din po. I think 22 years old na po siya. Birthday din po ni I think birthday din po ni Brother Miles C. Can you see Miles? Miles C. Yan, birthday niya rin po. Miles. At saka si Kuya Sammy, alam ko po, birthday rin po eh. Opo, tama po, no? Marami po nagba-birthday, no? Sana makatikim naman tayo ngayong araw na to ng kahit na mamon man lang, no? Happy birthday Sabi po. nga ng mga Batanggenyo, yung mamantikaan man laang ang uso. Oo nga. Di ba, may recording naman po ito. Sana makarating sa kanila yung mensahe, no? Ayan po. Ilan na ba tayo? Konti pa lang po, no? Pero sige po, tuloy na po natin. Total, napainit na po ng usapang Batanggenyo, no? Yan po yung maganda sa alamin natin. Yan, pag-aalaman natin kung ano pinanggalingan natin at yung mga baryo at mga probinsya, no? Ito po ang, na ba to? Unang, tama po, no? Unang Wednesday ng buwan ng Hunyo. No? Pumasok na po tayo sa June. At tamang-tama naman, napakaganda po ng ating topic sa mga preaching ng ating pastor, bearing the fruit of the Spirit. Maganda po dito sa topic na to, tamang-tama po sa summer, no, dito sa Pilipinas kasi talagang dito po napakadami ng prutas sa mga oras na ito, no. Kaya kumustahan lang po tayo, no. Hindi ko po alam kung available po si Chairman Ray kasi alam ko nasa Ilocos siya. Maganda siguro, may live update ba dyan? PM Ray, tungkol sa mga kaganapan dyan sa Ilocos. Sorry po, si Mrs. po ito, si Mrs. Kadingasan. Opo, Ate Nancy, kasama ka ba sa Ilocos? Ala, naiwan. Naiwan. Nasa ibang bansa ako. Good evening po sa lahat. Good evening po. Ano pong balita kay Chairman Ray? Babalik pa ba siya ng Manila? Mukhang hindi na. Ay, hindi. Joke lang. Sa Friday yung uwi nila, di ba? Ay, Saturday pala. Saturday. Oo. Okay, sorry po, akala ko po nasa Ilocos kayo kasi pinakita ko po yung pangalan ni Chairman Ray. Pero gayon pa man, paano po kayo nagko-cope, no, sa mga panahong magkahiwalay po kayo ni Chairman Ray? Joke lang po yan, Ate Nancy. Salamat po.
Okay, Ate Nancy, meron ka po bang gustong i-update tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating pong eklesiya, sa inyo pong distrito? Nakamute po kayo, Ate Nancy. Sorry. Ay, marami dapat na, marami akong pwedeng maisabi, pero sa mga kaganapan dito sa church natin, sa eklesiya, nakakatuwang isipin na nasa tayo nasa tawag na to, nasa sinasabi kong nasa pagsubok ang ating eklesiya. Pero dahil kahit na tayo ay nasa pagsubok, pinapakita pa rin natin sa Panginoon na nagtitiwala tayo. Tayo ay nagtitiwala sa lahat ng pagkakataon sapagkat na naniniwala tayo na ang Panginoon lamang ang makakapagbigay ng solusyon at walang imposible sa Panginoon. Yun lang masasabi ko. Okay ba Amen. yun? Opo, maganda po. Thank you po, Ate Nancy. Tama po yun, no? Nasa pagsubok. Maganda po yung preaching ni Pastor. Actually, rising above the flesh, rising about lust and sin, no? Bago po tayo magpatuloy, hilingin ko lang po yung pinakamatandang Batanggenyo dito, no? Si Kuya Lex po, para pangunahan po tayo sa opening prayer. Kuya Lex? Sige, walang problema. Sige, tayo muna yung manalangin. Magandang gabi sa lahat. Okay, manalangin tayo. Nakilala namin Diyos, muli po ay nagpapasalamat kami sa isang pagkakataon muli na kami magkakasama-sama sa magitan ng aming platform, sa Zoom, sa aming alamin ngayong gabi. At sinasalamatan namin ito sapagat mayroon muli kayong pagkakataon upang magkakumustahan at talakayin ang mga bagay na magbibigay sa amin ng kaalaman spiritual, makakahamon sa amin at magdadagdag ng aming kaalaman upang timuging gabay at aming sundin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Salamat po sa magandang panahon. Salamat sa bawat isa sa mga lakas ng katawan na binigay sa amin sa araw-araw, sa mga natatapos naming gawain, sa pag-iingat mo, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, magsagana mo binibigay sa amin. Sana nga po marami ang makaparticipate ngayon sa aming alamin. At inaalala namin, Panginoon, ang pastor at ang kanyang team na nandun sa Bacara, sa Ilocos Norte, inyo po silang pagpapalain. At sa mga mensahe na padaling namin, pastor, ito'y maging challenge, pagpapala, gabay ng mga manggagawa rin at mga miyembro ng simbahan doon sa Ilocanohan na ito'y maging gabay rin nila at maging blessing, magkaroon ng dagdag na kaalaman at kalakasan sa kanilang buhay spiritual. Salamat po sa lahat ng ito. Humihingi kami ng papatawad, mga pagdinis mo sa mga pagkulang pagkakasala ng aming nagawa. Pagpalain Panginoon kami sa gabing ito at binabalik namin ang papurit ko. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Kuya Lex. Ayan, medyo nadagdagan pa po tayo, no? Pasok lang po. Yung iba, invite nyo na rin po, no? Medyo maulan lang dito sa Pilipinas, pero papainitin po natin sa ating pong alamin, no? Ako po, hindi pa po ako maka-open ng camera. May pimple po kasi, hindi joke na po. Nasa labas pa po kasi ako pero nakafocus naman po ka dito sa alamin. Okay. Marami po nangyayari sa ating eklesiya ngayon, no? Ngayon po yung week na umpisa ng ating BBS din. So lahat po yun nakakatuwa. YP, Swipe, mga adults po natin. Tulong-tulong po yan, no? Sa pagmi-minister sa ating mga kabataan. Kakatapos lang din po ng Lighthouse Spike, yung volleyball program po natin. Yung iba pong players natin dun, actually na-invite namin sa BBS. Kaya maganda po na talagang nagre-reinforce po ng mga ministries natin yung pag-abot natin sa mga tao sa ating komunidad, no? Kaya nagre-ready rin po tayo sa ating Olympics. Okay? Mukhang ito po yung grupo na magpapanalo sa atin sa sungka, sa Jenga, sa darts, no? Hindi na pa natin maiwasan darts. Syempre, yung badminton po, no? Andyan na po si Ninong Tony. So mukhang atin na yung ginto,
no, pagdating sa badminton. Pero abangan niyo po sa Sunday, magkakaroon po tayo ng siguro mixing fellowship and briefing, no, para makapaganda po tayong maigi sa Olympics ng June 12. Doon po sa mga kapatiran natin sa Italia, pasensya na po. Siguro next year po, diyan po natin gaganapin yung ating Lighthouse Olympics. No? Lilipat po kami lahat dyan. Para Okay. And yung isang update pa po, no, speaking of our brethren sa Italy, nagiging mainit po yung ating pong paggising at pakikipag-usap sa ating mga members na maging kabahagi ng ating mga ministries, no? Yung Manifold Grace Center, yung GCTV, kabila na po dyan. Kaya papasalamat po tayo sa mga kapatiran natin sa Italy dahil I think yung coffee machine po, no, na kanila pong ikinomit ay malapit na po nating magamit, no. So continue in prayer for that. Siguro a bit of an update, Kuya Wilmer, kung paano yung naging ano yung nakita mong pagpapala at siguro good works na rin, no, kasi ito isang paraan upang mapakita natin yung at magbunga tayo, no, dito sa naging bahagi ninyo sa ating Lighthouse Manifold Grace Center. Ayun. Good evening po. Good evening, Kuya. Naglalakad kasi ako sa bundok. Nag-exercise. Oh, Buti ka pa, Kuya. So, yun po, nung last time po message po si Ate Marivic kasi yung coffee machine po kasi na yan ay direct po sa factory po in order. Direct po siya. And then, nag-message na po yung may-ari ng factory kay Ate Marivic at sinasabi na sa Italian po kasi, sabi paano ito ay di-deliver, kung i-deliver namin sa Batangas at kasama na rin yung pag-i-install. So, di ko pa alam kung ano yung naging ni Ate Marivic, but na-confirm na po dahil yung may-ari po mismo ng factory yung kausap. Kasi yung nagtatrabaho puro sa factory is isang Pilipino at kaibigan po siya nung panganay na anak ni Ate Marivic, kaya po nagkaroon po ng contact sa loob at doon po naka-order. Pero mahirap po talaga umorder dito, kailangan po ng ng maraming kumbaga sa certificate kasi yung coffee machine po na yan ay hindi po yan pang bahay, kundi pang po yan, pang malaki po talagang yan, pang business, pang po talaga, hindi po siya pang bahay, kaya hinahanapan siya ng certificate na may tax. So, yun po, sa biyaya ng Panginoon, meron pong nakilala na nakadirect po tayo sa factory. Yun po. And isa pa pong ay, kasi ang pinaghahandaan po ngayon namin ay yung nabaltaan po kasi namin na darating po dito sa Italy sila Sister Sharon Macopia. Apa. No? Italy. Saka si So, bali, Sineb. Apo. So, punta po sila ng Milan. But ang punta po nila ng Rome, kasi mas malapit po sa amin ang Rome. Parang isang oras at kalahati ng kotse lang po. So parang doon na lang po namin sila tatagpuin. Magkakaroon po ng fellowship, in-organize po namin. Actually, nag-message na po ako kay Sister Sharon kasi meron po tayong isang kapatiran sa Rome na dating nakatira dito sa Terni, but nalipat na po ang bahay nila at trabaho sa Rome. So parang ang i-organize na lang po na magkaroon kami ng joint fellowship doon po sa Rome ng June 23. So sa bahay po siguro nung isa nating kapatiran na si Jeff Gragasin. And then, so inaalam ko pa po kay Sister Sharon kung anong time po yung concert ni Sined ng June 23. Alam ko po pa sa gabi na po yata. So mahaba po yung oras kung pwede po sila makalabas. And then ihahatid na lang po sa auditorium pagka start na lang. So in-organize pa lang po ako. So yun po yung tumataba na ako kasi mataas ang cholesterol at uric acid. Kaya kailangan ko talagang magpapawis. Kaya ito. So thank you po. Salamat po sa inyo lahat. Good evening po. Amen. Salamat po, Kuya
Wilber, no, nakakatawa kapag nakakatuwang isipin, no, kapag binabanggit mo Rome, nandiyan lang, parang kapitbahay nyo lang, no? Sana lahat may ganung pagpapala, no? Pero maganda po yan, no, na opportunity para kay Sinend. Kung tutuusin po, dati napaka mahiyain po niyan eh. Hanggang ngayon naman po, mahiyain. Pero simple lang po yung pagtugtog niya, tapos ngayon gumaling ng gumaling. Nagpapasalamat po tayo sa mga nagturo sa kanya, no, at nag-equip sa kanya sa biyaya ng Panginoon. Yan sila Koy, well, of course yung mga parents po niya, no, na tuloy na sumuporta sa kanya. Malay po natin, no, baka si Brother Yuan naman pupunta rin sa Italy next year, no. Baka, dahil magpapaalam na siya sa Rome, no. So, pero totoo lang po ako, no, dahil nakita ko po si Sister Carol, bihira po siyang maka-join sa atin on time na nasa bahay na. And since andyan na po siya at mukhang mag-live selling po siya ng mga sapatos. Sister Carol, kumusta po? Ano pong pwedeng ibalita? Good evening po. Ay, salamat Kuya Gabi. Ay, wala naman po akong ibabalita pero yun po, sobrang blessed lang po ako kasi nanonood po ako simula pa kanina nung church strengthening conference kick-off service po nung sa Hosanna Bible Baptist Church po. And yun po kakatapos nga lang po ng preaching ni Pastor na totoo po, parang kahit kung tayo nga po nabibless na sa preaching ni Pastor, how much more po habang naririnig ko lahat, rinig po sa auditorium nila yung pag-i-amen sa yung pinipreach po ni Pastor, yung bearing the fruits of righteousness. Na totoo nga naman po na hindi tawag dyan, hindi pa huli na tayo po mapabata man or matanda na magkaroon nga po tayo ng ating mga ministries. And yun po yung kanta po na Jesus use me and ganyan po. Ano po, sobrang thankful lang po ako sa sunod-sunod po na preaching na ito ni Pastor kasi sa akin po, lalo na po sa trabaho ko, totoo po yun, araw-araw po na decision ay napakahirap pong mag-desisyon na nasa tama and hindi po madaling pwede mong sabihin sa amo mo na ma'am hindi po ganyan. So parang sobrang thankful lang po ako na salamat po sa preaching ni Pastor na yung tinuro po niya, 'di ba, na parang kung tayo ay nasa trabaho, irespeto natin yung ating amo. Wag nating iparamdam sa kanila na kami ang tama, Kristiyano kami, ganito yung dapat. Be humble enough na yun po na sumunod po muna tayo and then pag may time po, ipaliwanag po natin kung ano po yung mas nararapat na gawin ayon po sa salita ng Diyos. Yun lang po sa ngayon po. Thankful din po ako na yun po nakasama po sa alamin kahit late na nga po nakapasok. Thank you Kuya Gabi. Thank you po, ate. At salamat din po kay Brother Japs, no, kasi lagi naman po yan nakasunod at nag-aalalay po sa ating pastor, no. And tama po yung sabi ni Sister Carol, no, ang ating pong pastor, yung example niya po is basta it's all about the gospel, hanggat ito ay tungkol sa pagpapakita ng biyaya ng Panginoon. All out po siya, no. At dinadala niya po yung ating mga leadership, dinadala niya po yung ating mga members, dinadala niya po yung buong lighthouse, no, para makatulong po na maging pagpapala and to maging matuto na rin po, no, sa pagpapala ng Panginoon kung paano natin ito yun nga maibubunga at mapaipapakita sa mga iba pa nating mga gawain, no, parang best practice na po yung ginagawa niya. So patuloy pa natin ipinalangin ating pastor at ang mga kasama niya po dito sa pagmi-minister po nila sa Ilocos, no. Salamat Sister Carol. Okay, marami pa pong mga pumasok, no. I see also sila Brother Alan, ang pamilya Octaviano. Tanong ko lang po, sa atin po ba dito meron na po nakagamit ng ating bagong elevator? Kasi isa rin po ito sa mga significant na
mga new facilities improvement natin, no, sa mga nakaraang linggo. Sino po sa inyo dito yung nakagamit na po sa elevator? Magsalita na po at umamin na. Okay, mukhang wala. Ako ang mauna. Ako ang na-assign ni Edwin na mag-operate ng elevator natin every Sunday. Kaya Oo nga po, no. Tang floor po, kuya. Nasa ground floor ako. Yung mga, ang inaabangan ko yung mga aakyat na pupunta ng 4th floor at saka yung mga medyo matatanda na natin at na medyo nahihirapan na silang umakyat sa ano natin, sa hagdan. Ako, Brad, nakagamit na. Kayo rin po. Kumusta po yung naging experience ninyo? Okay naman, tuwang-tuwa sila. Ako, experience ko, okay lang. Pero mas mabilis yata kung maglakad ako. Okay. Sorry yun Opo. lang ang comment ko. Para mas Opo. mabilis yata ako makarating sa taas pag naglakad ako. Pag sumakay po kayo sa elevator, tumingin po kayo sa taas kasi talagang napaka world class po ng view nyo pag tiningin nyo sa taas. Saka bilisan nyo lang po yung pagsakay para hindi nyo ma-feel na nasa kayo kung saan man kayo papunta. 1 second lang hindi, joke Opo. lang. Pero salamat po Kuya Lex, no. Isa na lang po yan sa lalo na si Estrella, sabi niya, ay naku, ito ang blessing na napakalaking blessing sa akin na nahihirapan pa siya kumakyat pero ngayon wala na problema. Sinasamahan ko siya na hindi ko siya sinasakay lang tapos pinababayaan ko siya. Sinahatid ko siya sa 2nd floor. Yung iba rin na mga matatanda na medyo si Aurea, ganun din. Takot daw siya mag-elevator. Sabi ko, hindi naman kita pababayaan na pumunta umakyat mag-isa. Palagi ko siya sinasamahan. Nandiyan si Estrella, Nandiyan. Oo nga po Ate Estrella, pwede po ba kayong... May bago na naman akong sabihin natin. Ministry. Simple ministry doon sa church pagka Sunday morning. Oo nga po nung nakaraang linggo po medyo na malikmata ako kasi pagpasok ko sa lobby 2, nakita ko si Tatay Ben. Nung tumingin ako sa likod ni Tatay Ben, si Tatay Lex naman. Sabi ko na malaking blessing po, no, na medyo minsan nakaka-guilty, nakakaya na nga po sabi mga medyo mas nakakabata, no, na kayo pa po yung mas maaga, kayo pa po yung nakatayo ng sa kalahating oras, no, para mag-welcome sa ating mga members. Pero salamat po, Tatay Ben. Kuya Lex, bago niyo pong ministry. Ang gawin niyo po, suggestion lang naman po to, next Sunday, kuha po kayo ng lata, lahat po ng papasok pa. Magpalaglag na lang kayo ng konting barya para makatulong naman. I-offer niyo po sa LMGC, no? Yun lang po, suggestion lang po. Tama nga pala yun. Opo, yun lang po. Yung ano lang naman, suggestion ko lang naman, nasa sa inyo naman po ko susundin nyo. Oo nga, no, maganda nga pala yun maganda nga pala, isang magandang means yun Opo, ngitingin mo lang po, mapapadami po yan. Kita ko na po si Ninong Eric, no, naka-join na rin po. So sa pag-join niya po, siya po kasi ang ating main speaker. Of course, binabati po natin siya at saka si Ninong Mel dahil yung bunso po nila ay nakapag-graduate na po, no. Kalahin mo kung napaka-active po ni Paulo sa ating pong ministry tapos nakapag-graduate po ng with flying smiles, no, and colors, no. So congratulations po Ninong Eric, tuwang-tuwa po kami sa experience na to. Ako po magpapagraduate na rin po ako ng grade 6 kaya medyo milestone din po sa akin to. Medyo sumasakit na po yung likod ko. Ninong Eric, dyan po ba kayo? Salamat. Actually, kasama ko pa sila pero nandun na, iniwan ko na. Sabi ko, mamaya na kayo. Opo. Mag-set up po muna kayo, Ninong, no? Kasi kayo na po yung susunod sa atin. Magkukwentuhan po muna kami dito. Copy. Opo, sabihan nyo lang po kami pag ready na po kayo, Ninong. Tsaka kung saan po yung meeting place natin para mag-celebrate, no? Para kay Paul. Ready na akong magsalita pero hindi ako ready sa
Sa meeting. Ready na po kayo magsalita. O yan, okay, mas okay na po yan. Joke lang po, Ninong, yan. Kasi medyo amoy ko po yung ano eh. Parang amoy samgipsal po ba dyan? Go ahead, Ninong. Kayo na po. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, nagpapasalamat ako dahil sabi nga ni Gab kanina, graduation ni Paolo. To be honest with you, nung bata po si Paolo kasi, namumroblema kami ni Memel kasi hindi lumalabas ng bahay. Hindi lumalabas ng bahay, doon lang siya, nanonood ng TV, hawak yung tablet. Tapos, ang usual, ito makaka-relate dito si Brother Gab. Ang pinapanood niyan parati sa television ay yung UFC. Panay wrestling. Mixed martial arts. Opo. Mixed martial, magtas yung WW, nga ba yan? World, ano yan? Basta yung sa wrestling. WWE po. Opo, entertainment. Ano kaya mangyayari dito sa anak ko? Sabi kong gano'n. So, until nakaibigan niya yung mga taga-church. Actually mga kuya niya. Si Kuya Ahmed niya at yan si Kuya Seyus niya. They became very close. And until pwede siyang pumasok sa LAC at naging involved naman din ako sa LAC. Sumama ako dito kay Gabi. We were trying to train the kids and all of a sudden there was a change, a huge change in the life of my son. At kabaligtaran na nangyari kasi nung naging active siya sa simbahan, doon namin nakita ni Meme lalo yung persistence ba. Kasi siyempre nakikita natin minsan umuwi na, gabi na, may meeting sila, may practice sa choir. Pero kabaligtaran yung nangyari. The grades were good. Hindi na namin kailangan siyang sabihan na mag-aaral. Nakikita namin siya mag-isa, nag-aaral siya. And finally, we were invited by UST para sabihin nga yung mga parents, no? Sabihan kami na yung anak namin wala namang problema and he's going to graduate peacefully and without any problem. Supposed to be with honors, kaya lang meron siyang isang grade na bumaba substantially. I don't know why. Pero for us, it is something that is already a blessing coming from above. So, narinig ko din yung sinasabi ni Gabi, meron pa akong 4 na taon, Gab, kailangan na magtrabaho kasi meron pa akong pag-aaralin sa college. So, so siguro, we will gonna use that as our jumping board kasi ang topic naman natin is dun sa good works na binanggit natin kanina. Pero let me quote again what our pastor keeps on saying, no? Hindi ko na babanggitin yung Galatians. Doon na tayo sa Ephesians 5, 8 to 10. Ang sabi dito is, for ye were sometimes darkness. So, our pastor keeps on mentioning yung ye, yung mga taga-Efeso. So, in effect, tayo yon, isang grupo. But now are ye, so another ye, pangkalahatan. But now are ye light in the Lord. Then, ito na yung mabigat. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, proving what is acceptable unto the Lord. So, parati niyang binabanggit sa atin yan, yung fruit of the Spirit in all goodness, righteousness, and truth. And alam naman natin na hindi matapos-tapos yung kanyang
pagbibigay ng preaching regarding dun sa goodness, righteousness, and truth. And kung gagamitin ko yung mga binigkas niyang mga salita, sabi niya, proving what is acceptable to the Lord. And ano ba yung dapat nating i-prove? Ang sabi niya, hindi ito yung ngayon pa lang natin gagawin, ngayon pa lang natin bibigyan ng halaga. Yung proving dito is yung our lives. Our lives must be a living testament of what is acceptable unto the Lord. So, in effect, hindi lang dapat tayo ang nakakaramdam, ito ba, acceptable ba sa Panginoon? Hindi. Yung mga nakakakita sa atin, acceptable ba yung ginagawa natin sa Panginoon? So, for example, ang pinaka-best example nito, itong ginagawa natin ngayon. Ito bang pag-attend natin ng alamin is something good and acceptable unto the Lord? Siyempre, ang sagot, yes. Diba? At yun ang dahilan, alam mo naman kami mga PMs, walang walang iwanan wala kaming iwanan. So biglang pinatawag si Ray kahapon at sinabing kailangan siyang sumama. So nagkaroon ng dahilan si Ray. Tawagin kami dalawa ni Kuya Tony. Kuya Tony, sabi niya, ikaw nang bahala sa sa alamin. Sabi naman ni Brother Tony, Eric, ikaw na rin ang bahala sa exhortation. Sabi niya, Kuya, graduation ni Paulo pero basta ikaw pa rin ang bahala sa exhortation. So, I'm not in any way saying na sana hindi na lang ako sinabihan ni Kuya Tony. Maraming salamat Kuya Tony for at least giving me this opportunity kasi this is a good work. At hindi ko makakalimutan yon. Alam ko yung pinag-usapan natin kanina, yung good work. Something that will respond to a need. Diba? Alam nyo mga kapatid, nung in-explain ni Pastor yan, at uulit-ulitin ko kasi napakagandang formula. Ang formula is kabutihang asal or kabutihang yung mga mabuting gawa ay dapat ginagawa natin or ating tinutupad dahil mayroong pangangailangan. So hindi ka gagawa ng isang bagay na mabuti dahil gusto mo lang. Kasi yung kabutihan na yun maaaring mag-redound sa'yo. Uy, ang buting tao nito. Uy, ang bait-bait na tao nito. So ikaw ang nai-elate. Ikaw ang naiataas, no? So in effect, yung paggawa ng mabuti, dapat dahil mayroong pangangailangan. So sabi nga ni Pastor, sa ministry, sabi natin, WELS kasi ang ginamit ko acronym dyan. Yung word, di ba? Tapos yung equipping, yung serving, di ba? Yung lifting up, yung leading and organizing, yung supplying, yung helping. So all of these ministries, pag binanggit natin yan, may need dyan Okay? So yung pag-participate mo dyan, good work yan. Kasi may need. And what is that need? The ministry, which is the Ecclesia of God. Hindi naman yan magpa-function kung walang mga magpa-participate at walang magiging involved. Di ba? So yun ang pinakamatindi dyan. Walang participation, walang involvement. Ano mangyayari doon sa mga ministries? Di wala. Di ba? Kaya nga, ayan, and I would like to congratulate also to si Brother Gabby, si inaanak ko. Kasi hindi talaga madaling magpalaki ng mga bata I mean, hindi talaga madaling mag-train ng mga basketball players, volleyball players. Kasi yan, minsan, doon lang sila mag-a-attend. Doon lang sila gaganahan. So in effect, ang role ng mga leaders, us, and especially yan, si Gab being the director of LAC, ang role namin is not only to allow them to play, but to make sure that they're doing a good work, not only in the eyes of God, not only in the eyes of men, but in everywhere, in every time. No? So, tinatanong namin sila, saan sila pwedeng gumawa pa ng mabuti. Kaya kung nakikita ninyo, marami na ang involved sa choir. Bakit? That is something good. Something good dahil may need. Okay? Pero, alam nyo mga kapatid, ang pinakamatinding sinabi ni Pastor doon sa equation natin, sa formula natin. Ayan, nakita ko maraming nakikinig. No? Ang pinakamagandang equation, ito, di ba? Pag-aalalahanin nyo at isipin ninyo, kapag ka mayroong mabuting asal o mabuting gawa,
dahil may pangangailangan at ito ay iyong natupad. Ito ay iyong nagampanan. Okay? Alam niyo kung anong mangyayari? Ang tawag ngayon po sa atin ay merong kang kapakinabangan. Ikaw ay pakinabang. Di ba? Yun yung word. Kung ikaw pala ay walang good work sa ministry o sa eklesiya at wala kang nakikitang pangangailangan ng eklesiya, asan ang kapakinabangan mo bilang isang miyembro ng eklesiya? Di ba? Para kang naging volunteer na naman yan. Parang hindi ka naging kumbaga part of the whole, di ba? So, ang dali pag sinabi, ano bang need? Ayan, binanggit na kanina, yung ating Lighthouse Manifold Grace, yung ating GCTV, okay? Yung ating mga medical missions. Yung pong LAC, kailangan din po namin ng support diyan. So, anong sabi? To do good. Di ba? Always remember to do good. But, to communicate, forget not. Kaya, if you can still remember, last meeting, I gave an emphasis on giving. Bakit? Kasi po, ang giving ay good work. Letter G. Good work po yan. Goodness po yan. So, bakit may goodness tayo? Bakit may good work tayo in every aspect of our lives? Kasi nga po, may need. At ano yung need na yan? Marami po. And I'm pretty sure yan yung mga pinag-usapan kanina natin. Di ba? So, yung mga need na yan, wag na po nating intayin na mag-surface. Anong ipang ibig sabihin yan? Wag nyo na pong intayin na i-appoint kayo. Wag nyo na pong intayin na tawagin kayo ng sentinel ninyo. Wag na po nyong intayin na tawagin kayo ni pastor. Or sabihin sa mga groupings natin, itong grupo na to dapat ganyan, itong grupo na to dapat ganyan. And ang napag-uusapan namin parati yung ating mga hindi naman golden ladies, ano bang tawag ngayon sa group nila, Kuya Tonyo? Lois. Sa Lois, alam mo ate, parati na pag-uusapan ng Lois. Bakit? Kasi ayokong gumamit ng word na baka masaktan kayo. Sasabihin ko na lang, yung mga medyo may edad na, di ba? Yung mga medyo may edad na, hindi pa rin nila nakakalimutan ng good work. So, sila pa rin yung nagko-contribute despite the fact na retired na sila. Despite the fact that mas mahina sila. Di ba? Pero sila pa rin yung nangunguna, nagko-contribute, matcha-challenge ka dahil nakikita nila yung pangangailangan. May kailangan sa GCTV, di ba? So mag-join tayo diyan. So, ayan, gagamitin ko na tong opportunity na ito. So kung hindi pa tayo nagko-commit, then what is stopping us from committing? Meron pong need. Kailangan po ng good work. So what's stopping us from committing? Para magkaroon tayo ng kapakinabangan sa buhay, sa mata ng Panginoon. Maging pakinabang tayo. Di ba? Napakaganda nun eh. Sabi nga ni Pastor sa atin, di ba? And if I may quote, kasi church, marami tayong ministries. At ang bunga ng Espiritu ay nahahayag at nakikita doon sa mga ginagawa natin sa mga ministries. Okay? Sa paggawa ng mabuti o paggawa ng matuwid, ng may katwiran, ay lumalabas ang mga virtues, fruit of the Spirit. Diba? So kahit pagbali-balik rin natin, kanina, habang nasa sasakyan ako, at live naman yung kanyang preaching doon sa Ilocos, pinakikinggan ko pa rin. Alam niyo kung ano pinipreach? Yung pinipreach sa atin. Yung pa rin. Wala pa rin pag-iiba. Kaya yung consistency nung formula, huwag nyo lang kalimutan. Good work because there's a need and magiging pakinabang ka. So ang tanong ngayon, mga kapatid, gusto ba nating maging pakinabang sa gawain ng Panginoon? For sure, ang sagot, yes, always yes, dapat. So yun lamang mga kapatid, gusto ko lang paalala sa ating lahat, marami po tayong need sa ating eklesiya at yung mga need na yan, ay wag po tayong magturuan. Yung mga need na yan, ay wag po tayong magkilingan. Yung pong tipong, hintayin ko muna si brother ganyan bago ako magbigay. Hintayin ko muna si sister muna bago ako magbigay. Wag po mga kapatid. Alam nyo,
kailangan magkaroon tayo ng initiative dahil ang Espiritu nasa atin eh. Okay? God is always sorry, buti wala si Pastor, Panginoon na naman ang tawag ko sa kanya. No? pero di ba, our pastor keeps on telling us, the Spirit of God is in us. So our life should be led by the Spirit. Di ba? Oh, Spirit and life, spiritual. Alam nyo, napaka-blessed po natin for having a pastor na hindi lang walang sawa sa pagtuturo sa atin. Kung hindi, he's always trying to simplify things so that we can embrace all of these things and we can put it into practical application. Sabi nga kanina ni Brother Gabby, diba? Practical application ng kailangan. Hindi po natin kailangan yung pong ginagawa ni Pastor sa atin na i-memorize yung fruit of the Spirit at yung mga ministries. That is only one aspect. Ang mas importante po, yung maging involved tayo doon sa mga ministries para magkaroon ng bunga, yung Espiritu sa buhay natin, para magkaroon po ng mga virtues na tinatawag na parating nating inaantabayanan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, di ba? Faith, meekness, and temperance. At itong mga virtues na ito, itong mga mabuting asal na ito, ay ating lamang matutupad o ating lamang makakamit kung patuloy tayong mamumunga sa pamamagitan ng Espiritu nasa atin na. So maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat sa opportunity, and I would like to say thank you, Brother Tony, for giving me this opportunity, and I hope marami pang opportunities ang dumating na ako ay makapag-share sa inyong lahat. Maraming pong salamat and God bless po. And syempre, maraming salamat din sa iyo, Brother Eric. Napakaganda ng ibinahagi sa atin palagi, no? At para bang every week kapag wala si Pastor, automatic na yan, Eric, ikaw ang nandyan. At sa biyaya ng Panginoon talaga sa buhay mo, nakikita naman at narinig namin ang mga kung paano mo ina-absorb at siyempre, pinag-aaralan mo rin ito para muli may parinig sa amin, di ba? And ito muli, again, congratulations, Eric, kay Pao, pakisabi, binabati kang ng mga ng alamin, ng buong alamin dahil sa iyong graduation ngayon at saka, alam mo Eric, nasa tenor na si Pao at kaya lalo kaming masaya ron eh. Kasama siyempre niya yung mga kasama doon sa LAC, mga barkada niya. Kaya nakikita ko talagang kung paano ibinubuhay ni Pao yung kanyang mga narinig sa ating pastor. And alam mo, Brother Tony, kinakabahan lang ako kasi doon sa base, nag-solo, okay yun eh. Naabot niya yung tono eh. Kinakabahan lang ako, ba tenor na to eh. Baka... Okay lang yun. Okay lang yun. Masaya siya doon. Masaya talaga siya doon. Well, gusto ko lang ito ibahagi, bahagi ng pagiging LAC. Si John Ray, isa sa unang mga naging bunga ng LAC ay katatapos lang doon sa klase namin sa new members class at one time yung last day nun sa akin, sabi niya medyo nalulungkot ako doon sa doon sa ano ba to? Bishop's Cup kasi wala raw nagstay doon sa mga kabataan na sumali doon sa Bishop's Cup. Sabi ko sa kanya, Brad, okay lang yan. Alam mo, kung hindi man natin nakita doon sa mga kabataan ang resulta kung bakit natin sila invite dito, pero nakita ko kako sa iyo mismo. Ikaw mismo na-appreciate mo at na-appreciate mo yung ginagawa mo ngayon sa LAC. Bahagi ka na ng ministry ng mga kabataan sa LAC. So, hindi mo nagbunga sa iba, pero nagbunga sa iyo para makita mo yung need na ito sa LAC, di ba? So, sa kanya niya na-i-apply yung virtues na kailangan niyang ipakita sa pamagitan ng pag-join niya sa ministry ng LAC. Kaya sabi ko kay John Ray, ituloy mo lang yan at sigurado, sabi nga sa Bible kung hindi tayo manghihinawa, magkakaroon niya ng resulta later on. Diba? So, thank you again, Eric. At siyempre, hindi na po tayo breakout katulad na binanggit ni Gabby kanina. Incidentally, nagpaalam na rin po si Gabby kaya hindi na natin siya kasama ngayon. Kasi ngayon din po yung meeting ng mga coordinators para sa ating Olympics. Malapit na yun, next week na yun. Kaya
kung kayo po may mga event na sasalihan, mag-practice na po tayo. Ako, kasali ako sa darts, kasali ako sa badminton, kaya medyo nagpa-practice na ako. Kaya kayo rin po, kung ano man sasalihan nyo, kahit yung, ano ba yun? Yung sa panahi. Anyway, pag-practice na po natin yan. At kahit yan, sa ating pagsalig dyan, sa ating Olympics na yan, dapat din ay kakitaan tayo ng bunga ng espiritu, no? Sabi nga sa sports daw una napapakita yung yung pagtitimpi, di ba? Lalo na diyan sa basketball at yung mga yung mga contact ng mga sports, medyo kailangan diyan yung pagtitimpi, di ba? Long suffering at saka gentleness at saka kung ano pa. Meekness, kailangan yung love, syempre. At yan man po ay dapat maging natural sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi ko na po kayo kasi si Eric ay siyempre na yun summary na yung ating narinig. So nakapagkumustahan man tayo. Ay teka nga pala, nandito na ba si Dick kanina pumasok kasi Brother Dick o kung sino man naka-monitor sa kanila. Si Alan. Nandiyan pala si Alan. Alan, yung mga taga Lighthouse 1, nabanggit lang ni Ate Alcy kanina na yun daw tatay ni Reginel, ni Reg, ay namatay ilang araw na nakakaraan at ngayon daw ay nakaburol sa St. Peter sa Quezon Ave. So, hindi ko alam kung na-inform na kayo pero kung hindi pa, yun, gusto ko lang ipaabot sa inyo na kung ano man ang plano nyo ay yun, naroon daw ang tatay ni Reg sa St. Peter sa Quezon Ave. Tama ba, Ate House? Tama ba yung Oo, tama. Hanggang bukas kasi Friday ang cremation. Ayun, yun. Para sa mga taga Lighthouse 1 kasi yung Lighthouse 1 si Reginel. Nandiyan pala si Alan, yung nagbukas yan ng Sige po, pag-usapan po namin sa Lighthouse. Okay. Thank you. Anyway, kumustahin ko rin si Alan kasi yan ay hindi nakakapasok sa office kasi medyo may sakit. Kumusta ka na, Alan? Medyo mas okay na po ngayon compared kahapon. Feeling ko COVID to kasi yung sintomas, puro sintomas ng COVID dati. Kaya naka-isolate po ako dito sa bahay. Pero so far, mas okay na po ngayon kaysa compared kahapon. Medyo halos wala na. Pero hanggang bukas, mag-work from home muna ako. Okay. 1 week yan dapat. 1 week. So mag-isa ka lang dyan sa bahay nyo? Opo, nandun sila sa Tatalon. Si Maricar doon din po matutulog Oo nga. Sige. Okay, sige, magpagaling ka at tayo mga kapatid, lalo na tayo, marami rito sa atin, medyo siyempre may edad na mahina na immunity, mag-ingat tayo. Kahit na hindi yan nakakatakot na variant, mag-ingat pa rin tayo dahil siyempre, mahirap na magkasakit, di ba? Okay, so maraming salamat po sa presence ng bawat isa. So, sino bang pwedeng Nawala ka. Sino na lang pong naka-laptop? Nawala pala ako. Na-mute pala ako. Teka. Okay po. Sino po pwedeng mag-picture taking? Sino na lang po naka-laptop? Sige po, ako na. Mag-open pong camera. Sige. Yan, si Alan nandyan. Sige. Open na lang po yung camera natin para makapag-picture taking. Pagkatapos ay ako na rin po ang mag-closing prayer. Sige po, tayo. Sige. Smile. Open po ang camera. Ayan, practice. Sige po, smile po tayo. 1, 2. Isa pa po. 1, 2. Okay. Okay. Sige, salamat Alan. Sige po, manalangin na po tayo. Aming Diyos, sa gabi na ito, muli kaming lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Salamat po sa aming pagsasama-sama ngayong gabi dito sa Alamin, sa mga kapatiran na nandito ngayon. Hiling po namin na patuloy ka nga po naming malulhati sa pagitan ng aming buhay. Sa amin pong pagkilo, sa aming pagsasalita, kahit sa amin pong paglalaro o saan man kami dumako, Panginoon, katulad po ng mga preaching na amin narinig sa aming pastor,
kami nga po ay dapat ay kakitaan ng bunga ng Espiritu dahil meron kaming banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po sa mga katuruang ito, O Diyos, at sana nga po ay ito po ay makita sa aming buhay sa araw-araw, sa aming pamilya, sa mga ginagawa namin sa araw-araw sa aming community, Panginoon, at kahit po sa aming pagsama o pag-attend ng mga ganitong gawain sa mga coming together, O Diyos. At patuloy mo nga pong pagpalain ang aming pastor na ngayon po ay nandun sa Ilocos Norte at siya po ay nagtuturo ng mga katuruan din na katulad na aming narinig na. Gawin mo po itong kapakipakinabang at tunay nga pong maging totoo rin sa buhay ng mga kapatiran namin doon at kahit po sa kanilang pag-stay doon at sa kanilang pagbibiyahe pabalik ay ingatan mo po sila na makabalik dito sa aming piling na ligtas, O Diyos. Kami rin po ay dumadalangin, Panginoon, para sa kalakasan ng bawat isa. Pinapanalangin po namin si Alan na ngayon po ay may sakit. Sana patuloy na ang kanyang pag-igi at kahit sa ilan na hindi man namin alam ang mga kalalagayan, patuloy po namin silang inilalapit sa inyo. Kahit po ang meeting ng aming ng committee po tungkol sa aming Olympics next week, iyo pong silang papangunahan at sana nga po magkaroon ng kaayusan para kahit po itong aming event na ito ng amin pong mini Olympics, Panginoon, ay kakitaan kami ng buhay, ng paglalaro, ng pagkilos at lahat ng naming gagawin ay maging kapuri-puri at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Purihin ko po ang iyong pangalan, O Diyos, at muli po dinadalangin namin at pinapasalamatan ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Maraming salamat po at see you again next week. Bye-bye po. Bye-bye sa inyo lahat. Good evening. Bye-bye po. Good evening po. Bye. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye po. Good night. Bye-bye. Sabihin nyo, Ala ay di Babay na mga ala eh. Magpapangipangita ulit sa Miyerkules. wala. Ay, wala. May may Olympics baga. Sige Okay. po. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye.